biyahe kami ng Cabanatuan to Dingalan. So cutting trip kami ngayon. Napaaga kami ng dating dyan sa may Cubao. Dapat ang biyahe niyan alas 2, maagang napuno kaya 12:30 pa lang nakabiyahe na kami papunta ng Cabanatuan. Isa itong mahabang 3 hours na biyahe, pero hindi ko na malaya na maya-maya unti nandun na kami sa may Cabanatuan. At dito sa Cabanatuan, alas 6 pa ang biyahe ng bus papuntang Dingalan. So ang ginawa namin, sumakay na lang kami ng van papunta ng Dingalan. So ito, mahabang biyahe, umaga na kami, nakatulog sa biyahe mga anak ko. Umaga na kami at nakakatuwa naman dahil ang ganda ng view sa mga dinadaanan namin. Talagang bis na itulog pa lang namin, tinitingnan na namin ang view dahil ang aga nga namin, almost 5 to 6 na kami niyan ng umaga. Nueva Ecija na kami ng mga oras na yan. At yan na nga, Gabaldo na, river. Sana mapuntahan ko rin yung lugar na yan. Pero kailangan lagpasan dahil Dingalan nga ang kailangan naming puntahan. At talaga namin gustong-gustong puntahan. Para naman ma-experience kung anong meron sa Dingalan dahil Batanes of the East, sabi nga nila dito. After ng mahaba-habang biyahe, eto na, parating na kami. Dito na kami sa may Dingalan. Ayun, nakikita na namin yung transient house namin, oh. So ang gagawin muna namin, kabababa pa lang namin, gagawin muna namin ay mag-aalmusal muna kami para tuloy-tuloy bago kami pumunta doon sa transient house namin. Time check niyan, mga 7:30 ng umaga yan. Kaya kami yung 7:30 ng umaga dumating dahil hindi agad kami nakasakay sa Cabanatuan ng bus, kaya nagban lang kami doon. At ito na, naglalakad yung magshota, pupunta na kami sa transient house namin para doon sa binok namin para makita kung anong meron dyan. At yun, nakita nga namin, meron silang magandang place, merong para sa dalawahan, meron para sa pang-apatan, malamig ang aircon, may sariling CR, pwedeng magluto at may libre pang almusal. So malapit lang ito sa may bus station talaga, pag galing ka ng Cabanatuan. Dito nga sa napili naming kwarto, walang atubiling nagbukas agad ng aircon. Nagpahinga muna kami ng 1 oras kasi kinausap kami ng tour guide na meron daw kaming makakasabay na 2 bachuchay. So nakatipid kami. Ayun na, biyahe kami. So yung nakatipid kami sa 2 bachuchay, nakatipid kami sa bangka. Kasi dapat arkila namin yung bangka at may sumabay sa amin. So nagbiyak ata kami dun sa bangka. 1,000 yung bangka, pag 500 na lang kami. At ito na, nandito na kami support. Mababait ng mga tao, marunong magpo at opo. Wow. At talaga namang malinis na lugar talaga to, Dingalan. Sarap balik-balikan ng lugar na to, talaga namang sulit. At maganda ang tanawin, masarap ang mga pagkain. Talagang cool, masarap balikan ng lugar na to. At hindi siguro ako magsasawa na balikan ng lugar na yan dahil hindi pa namin talaga naikot lahat ng magagandang places sa lugar na yan. At dito naman sa port, syempre kailangan mong magbigay ng signature dahil may nanghihingi. Syempre kunyaring vlogger tayo, kaya kailangan merong signature. Makikinig tayo dito sa talagang napakabait na tour guide namin, si Jason Domingo. Shoutout sa iyo, man. Magkikita pa rin tayo. Konting briefings, pinaliwanag dyan yung history ng Dingalan, kailan nag-open yung 2018 daw, nag-open yung pinakamaraming turista ng Dingalan. 2018 daw nagbukas ang turismo sa Dingalan. Yun ang sabi niya eh. After naman ng maganda-gandang briefings at mahaba-habang briefings, konting lakad na kami. Papunta na kami doon sa may mismong bangka, nasasakyan namin. Papunta kami doon sa kabila sa White Beach para akyatin din yung bundok na minsan nakikita natin sa social media, yung madalas nilang pinapakita na Batanes of the East daw. So yun ang pupuntahan namin ngayon. At yun nga, kasama namin yung 2 bachuchay dyan. At tara. Ayan na, sobrang excited talaga ng namin dyan, ng aming pinanser. Siya talaga ang natutuwa, hindi kami. Hindi ka ba nasusuka dyan? Hindi naman. Tumakbo na yung banga na yan. Basta umaandar, hindi naman nakakasaka. Okay. Salamat, Jason. Nakit na kami. Pupunta na kami ng White Beach. Alright. Okay, picture daw muna. Tingin ng pinanser namin, no? Tayo, lupit.
Yan talaga. Kaming tatlo niya, napapatrip na kami. Parang di na kaya na namin tumuloy. Yo. Yan na. Mga ilang minutes? Ang papunta dyan, Oo, mga 10? 10, mga ganun. mga 15 minutes din, papunta doon sa isla to isla. Hindi naman isla to isla, buo yan eh. Kaya lang, siyempre mas mabilis pag ganyan eh. Ang ganda. Na White Beach. Hindi na siya actually purong White Beach kasi ang kwento sa amin ni Jason dyan, nung inabot sila ng dilubyo ng bagyo dyan, talaga na solid na bagyo. Yung dating White Beach siya actually, pero nung binagyo nga sila, yun, nawala yung White Beach, yung pagkaputi ng buhangin, pero may konting puti pa rin, ganda pa rin. Ayan na yung beach. Maraming tindahan dun sa ano. Maraming tindahan dito. Bumili ng pagkain bago kayo umakyat. Picture muna ang beach. Na, sisimula na. Sabi dito, ang trekking dito nasa 30 minutes lang. Actually, kaya ang 30 minutes. Pero depende sa kasama mo. Di ba? Pwede maging 1 hour. Pwede nga 2 hours eh. Oo. Pwede yung 2 hours eh. Tsaka kagandahan dyan, yung pumunta kami dyan, yan, tuyo yung lupa kasi summer talaga. Super summer. Oo, tuyo yung lupa. Ang alam ko dyan, pag tag-ulan talagang putik naman ang kalaban, sobrang madulas. Kaya may mga ano yan eh, may mga guide sa gilid na rope, mga tali. Ayan, may mga tali. Start na ng trekking. Ang dami Tatakbo lang ng nagtitinda. bata oh. May mga nagtitinda ice candy. Ice candy, meron dyan kasi doon sa taas, sa tuktok, meron mga nagtitinda doon. Guide naman, may tali. Ayan na, hingal na oh. Hiningal na si Akla. Katapusan na ng mundo. Namutla. Namutla ang puyat. Kulang tulog. Hindi Kulang na sa siya- tulog, no? Hindi na siya natutuwa. Na-excite kasi kanina nung maaga. Ayun Yun, na, may pagpaypay si Bachu, na yung dalawang nagaganap. Bachucha, yung isa, pinapaypayan na ni Jason. Kasi talaga namutla. Kunting Namuti na lakad pala. pa lang, namutla na. Hindi naman ganun kasolid yung yung lalakarin. Sobrang Talagang init lang. siguro nanibago lang din at mainit. Hindi ready physically. Saka sobrang init na rin. Hindi prepare Kahit may dala mga baon na mas tubig. sa init yan, mainit yung panahon na yan. Puro ahon kasi, kaya medyo pero Maganda pagdating siya, kaya lang mainit. Hindi pwede kasi maglagay ng kubo daw dyan sa taas para doon sa mga guests kasi nga mabilis tangay ng hangin dahil malakas nga ang hangin. Kaya yun kaya hindi talaga nilalagyan ng mga super worth it naman pagdating mo sa taas. maganda talaga. Kung gusto nyo nang hindi masyadong crowded, siguro mga Weekdays. January, February, punta. Saka hindi holidays, kaya akit ng mga holiday. Mga kunyari weekend yan. Talagang may kumpri ng walang lakad ng weekdays, yun na lang, yun ang tira. Yan na, super pictorial. Kasi ito, Tanawan Falls, hindi ko na dinitalye paano pumunta dyan, paano kami nagpunta dyan kasi sobrang init na talaga, taka-tricycle lang kami. Tapos, diyan na kami sa may Tanawan Falls. Ito sulit dahil sobrang lamig ng tubig, hindi lumalabo. Nga lang, crowded nga lang talaga. At nakapag-zipline din pala yung mga anak ko dyan. Hindi ko na na-videoan, hindi ko na nakuhaan kasi mabilis ang mga pangyayari. So hanggang dito na lang muna at ako'y nagpapasalamat sa mga subscribers ko dyan. Sa mga viewers ko. Maraming salamat ulit at sa susunod muling palabas. Salamat!